Okay, magandang araw sa inyo lahat, kung araw man dyan, gabi man, tanghali, madaling araw, kung ano man, nasa masulok kayo ng daigdig. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. So, iba na ang ating YouTube channel na pangalan. Pinoy Firearms Instructor na. Ang instructor kasi, lahat dala. So, ngayon ay gagawa ko ng isang video. Inulit ko lang ito dahil sa dahilang marami pa rin ang nalalabuan doon sa una kong ginawang video. Parang hindi ganong nakumpleto. Paano natin paano natin malalaman na yung ating mga revolver ay fake ba or original? So, meron ako ditong dalawang revolver. Ito. Yan o, isang maliit, isang malaki. Ito ay isang Smith & Wesson at isang Taurus. So wala akong makitang Colt dito sa aming armory. Kaya ito ang ating gagawing model. So alamin natin yung mga points. Kung ano yung mga points na paano natin malalaman yung fake ba yung ating mga hawak na baril. So maraming nagtatanong sa akin, ano po bang magandang brand ng revolver? Isa lang ang sagot ko diyan, kahit anong brand. Hindi ako nag-endorse ng anong brand. Huwag lamang alloy ang body. Bakit po? Marami pa akong karanasan sa alloy, may pakikita lang ako sa inyo. Hindi ko sasabihin ko anong brand nito. Ayan ang nangyayari sa alloy, napuputol. Ito alloy. Ayan. Kaya pag may nagtanong sa akin, hindi ko in-endorse yung alloy na frame. Paano naman natin malalaman ng alloy? Magnet lang po ang katapat. Pagka hindi kinakapitan ng magnet yung body, yan o. Pagka hindi kinakapitan ng magnet yung body, yan po ay alloy. Ito. Yung frame. Hindi kinakapitan. Pero ang barrel nito ay bakal. Ang bakal kinakapitan. Ang alloy po hindi. Ang bola nito, ang cylinder ay bakal. Pero ang frame, pag nilagay kasi natin ito malapit dito, ay may mga bakal ito sa ilalim, may kinakapitan. Dito, hindi siya kumakapit. So, yun lang ang may bibigay ko sa inyo tip. Yung mga nagtatanong, ano bang magandang brand ng revolver? Hindi ako nagsasabi ng brand. Basta ang frame ay bakal, wag alloy. So, punta na tayo sa ating topic, mabilisan lang. Pag tayo humawak ng baril, laging swung out ang bola. Ayan. Pakita natin na walang bala. So, dalawa itong nandito sa harapan ko. Para yung walang bala. So, wala akong Colt dito. Kasi ang Colt ang pinakamaraming fake sa atin. At saka Smith & Wesson. So, unang-una, 100%, paano nyo malalaman ng fake? Kung labas lang ang titingnan natin. Ang tatak kasi, ngayon, may mga engraving machine na, computer na rin. So, gayang-gaya nila yung mga katatak, kaya mahirap nang malaman ngayon. Hindi kamukha nung una. Yung tatak ginagamitan ng puncher. So makikita natin, pag salatin lang natin na gano'n, medyo magaspang yung mga tatak. At saka medyo yung litra hindi nagiging pantay-pantay. So, pag nakita natin dito, ito dito ay may parang tanso na nakaguhit. Dito. At saka dito sa mga ganito. Ibig sabihin hindi solido yung bakal, yan ay may dugtong. Dinugtungan nila yan ng tanso o di kaya ay silver rod. Itong mga ganito. At saka dito. Yan, may mga dugtong yan dyan. Hindi man yan solid. May mga makikita kang ganun. Kahit dito sa mga ganito. Dito, may makikita ka. So, yun, 100% na yun. Na fake yun. Pag may makita kang ganun. At pag ang body is stainless, kalimitan hindi fake. Kalimitan mga ganito reblo. So itong
Itong mga, sa mga, yun ang makikita ko lang sa labas. At saka kamukha nung sinabi ko sa inyo na ganito. Pagka ang bola, itong bola, iinikot ninyong ganyan, at ito ay malaki ang palag, gumaganon, malamang yan ay fake. Tapos, pagka tinanggal ninyo siya dito, ito ha, papakita ko lang siya. Inikot ninyo siya ng, pagka inikot ninyo siya ng pahigpit, at yan ay lumuwag, pag inikot ninyo ng pahigpit ha, ito pahigpit ang ikot ko, at lumuwag, yan ay malamang ay original. Pero yan ay nagagaya na rin. Nagagaya na rin yan. Hindi man yan. Pero yung kalimitan yan. Kasi ito, mahirap kasi makakuha nitong left hand na ito, left hand nito na napakapino ng thread niyan. So makikita ninyo siya dito. Maganda. So yun ang mga palatandaan na madali ninyong malaman. Isa pa, pagka sinilip ninyo dito, ang laki ng kawang niya. Nagkakamero siya ng kawang dito. Ito, halos dikit siya, oh. Yung pagitan ng bula at saka barrel. Yun, madaling ano. At saka ito, pag kinalog ninyo, walang halos magiging kalug-kalug. So, napanood ninyo yung paano malalaman naman yung mga yung wala sa kondisyon. Gaganunin din ninyo. At saka ito pa isa. Ito. Makikita ninyo tatanggalin ko ang ano nito. Tatanggalin ko ang grip nito. Para mas malinaw nating makita. Ito ay yung sa labas na anyo lang Kasi yung itong labas nito, kayang-kaya na nila yan. At yung mga class A, wala na rin dugtong-dugtong. Wala na rin dugtong-dugtong, kaya maano kayo. Kita ninyo itong cover na to. Itong side plate cover na to. Kita ninyo yung guhit na yon. Di ba, dikit na dikit? Pag yan ay malaki ang kawang niyan, may kawang, kumbaga halatang halata naman na kawang. Ito parang ginuhit lang, di ba? Yan ay palatandaan na original ang revolver. Ito. Yan, oh. So, sa labas, yun lang ang talagang 100% na maturo. Sa mga tatak ngayon, sinabi ko nga, talagang may mga engraving machine na dinaan na sa ano. At yung yung loob, yung labas, talagang pinapaganda nila. Gandang-ganda na yan. Kumbaga kasi merong yung mga tinatawag natin na paltik, may mga backyard. Pero meron na rin talagang gumagawa na magaganda na at pinapadaan na rin nila sa machine. Kaya mahirap na rin nating makilatis kung ano talaga ang fake ngayon, yung mga yari ngayon. Itong mga madali na itong gayahin ito. Madali nang gayahin yan. So, para talaga tayong makasigurado, kasi yung unang episode ko, hindi tayo nagbukas. Yung unang episode ko. So, magbubukas tayo. At ikukumpara natin. So, iano natin pag ito binuksan natin, kung talagang gusto natin makasigurado, buksan natin itong 3 tornilyo na to.
Meron itong maliit na plunger dito. Okay. Ayun. So, ang pagbubukas nito, ang original talaga medyo mahirap tanggalin. Yan o. Tingnan ninyo ang pakalapat ha. Papakita ko lang sa inyo yung pakalapat. Yung pakalapat niya dito. Ay, sorry. Yung pakalapat niya dito, lapat na lapat talaga. So, dito pa lang, dito sa spring na to, makikita na ninyo. Pag binuksan ninyo. Unang-una, itong plate na to. Oh, makinis na makinis yan. Makikita ka kaagad ninyo may parts number. Pero yung parts number na yan, madali na rin gayahin yan. Pero yung pagkakinis ng bakal niya, wala kayong makikita dyan na talab ng kikil, talab ng talim ng end mill. Makinis siya. Kahit ito dito sa loob, lalo na itong loob na to. Ayan o, yung loob na yan, itong loob nito. Maganda pagkagawa niya. Kahit itong isa, bubuksan din natin. So, ayan. Pagkatapos, kita naman ninyo yung hammer. Pag ang hammer niya na may mga talab-talab na mga pinagkikilan, at saka pag wala nitong safety pin block na to, itong pyesa na to, kalimitan yung mga tawag natin na backyard, wala nito. Makikita natin, dito pa lang, makikita natin makapal yan ha. Makapal yan, panipis ng panipis, tsaka makinis yan, flawless. Hanggang dun makinis. Dito pa lang, makikita na natin. Tapos itong kanyang rebound spring na to, makikita natin, maganda. Kalimitan yung mga yung mga wala nito. Itong hand na to, may nakalagay na alambre dito. Ganit parang ganito ang pagkayari ng alambre. Papakita ko sa inyo. Papakita ko lang sa inyo yung kalimitan na ginagawa ng mga backyard. May spring wire dito na ganito ang itsura niya. Yan. Meron siya ditong nakaganitong spring. Pakita ko sa inyo. Pero spring ito. Itong dulo na ito pinalapad. Pagkatapos inilagay dito, ganito ang style ng mga yan. Nakalagay siya dito. Ganyan siya nakalagay siya dyan. At ito ang pinakang rebound spring niya. Wala siya nito. Walang ganito ang mga kalimitan mga peki. May nakalagay siya ditong spring. Itong spring na ito ang nagtutulak dito pababa. Pag ito ang nagtutulak dito pababa, para itong hammer, itong pinakang trigger return spring niya, and at the same time, ito na rin ang kanyang spring ng hand, para yung hand ay pumalo pa una. So ganun, kalimitan may kanal siya dito. May kanal siya dito. So makikita ninyo doon yung yun namang ang kalimitan sa mga Colt na original, ang spring niya so makikita ninyo dyan sa loob ang pagka-flawless na mga pyesa niya. Wala kang makikita dyan na mga bakat ng kikil, wala kang makikita dyan na bakat ng mga pinaglagarian, bakat ng mga talim ng mga end mill. Makinis na makinis siya. Maganda ang niya. So, para kayo makasigurado, sa loob talaga ninyo tingnan. At saka itong spring na to, hindi yung mga parang pinitpit na lang. Para mga pinitpit na spring na bilog tapos pinalapad. Okay? So, sa loob talaga ninyo makikita yung pagka original niya. Sa labas,
Ito pa pala yung isa. Pagkilatis ng bola. Ah, dito sa extractor, maganda siya lumaro. Sa medyo maganda siyang lumaban. Oh. Tapos pag tiningnan ninyo siya dito, maganda yung pagkagawa niya dito at saka yung pagitan niya dito pantay-pantay na parang iginuhit lang. Wala yung madikit dito, kawang dito, madikit dito, kawang dito, parang ganun. Yung original niya, maganda ang pagkalapat. Kaya magandang lumaro ang spring niya. At saka ito, pinakang ratchet niya. Iba rin ang hitsura niya. Ayan o, flawless, maganda siya. Magandang pagkano niya. At saka, itong pantay na pantay rin siya dito. Ito, wala kang masasalat dito. Dito. Wala kang masasalat yan. At saka kung mapapansin niyo ang nito, makinis ang niya, ang butas ng kanyang cylinder. Ayan o. Makinis ang butas ng cylinder niya. Wala kang makitang guhit na tinalaban tinan yung butas niya parang mirror. Wala kang makitang parang iba kasi dinaanan lang ng barina eh. Ayan o, makinis. Tapos, mas maluang ito, may makikita kayo doon na parang yung banda rito sa dulo, mas maliit ang butas. Pakita ko sa inyo kita ninyo dito, pumapasok yung basyo. Pero ipasok ninyo siya dito, yung basyo, hindi niyo mapapasok yung basyo dito. Hindi niyo mapapasok yung basyo dito sa butas na to. Ibig sabihin, yung padulo nito, kumbaga may stopper itong dulo nito, may stopper siya. May stopper siya dun. So, mas maliit itong padulo dito, mas maliit siya kisa sa butas dito. Kaya kung pag sinilip ninyo siya dun, makikita ninyo naman ayun makikita ninyo na mas maliit yung ginamit na barina doon sa dulo. At saka makikita ninyo yung butas, wala siyang guhit ng barina. So, yun ang isa sa palatandaan ng mga bula. Kahit dito sa ganito niya, maganda paka-flawless niya. At saka, isa pa, ang sabi ng iba, dito raw sa groove. Ang groove po, nakakabili na ngayon ng mga rippling tool, yung pang groove. Nakakaya na rin nila yung groove. Hindi rin natin malalaman sa groove At saka, sabi ng iba, makinis daw yung yung groove ng bula. Paano kung yan luma na? Makinis daw yun. Yung kinis niyan, talagang kikinis yan dahil kung marami nang ipinutok yan, kikinis yan. Hindi, kung yan ay bagong gawa, ay kung marami nang naiputok yan, siyempre, kikinis na yung loob niyan. Pero yung loob nito, mahirap yan pakinisin. Mahirap yan. Kahit pa iputok mo na iputok yan, hindi gaano magagasgas yan, maliban lamang na nirimmer o hinuning ninyo yan. So yun lang ang gusto kong idagdag. Itong mga ganito, madali nang gayahin yan. So, at saka itong mga tornilyo na ito, isa pa yan. Yung mga tornilyo na, panakita ninyo yung mga tornilyo na yan parang ang lalapad. At saka ang gagaspang ng thread pag tinanggal ninyo. Malamang yan ay fake. At saka, yung iba dito, may mga guhit-guhit. Kalimitan sa original, may mga ganon din na modelo Pero, hindi ganong mapapagbasya natin. Ang 100% talaga na fake yung may dugtong dito. Meron kong class A at wala tayong makita sa labas. Sa loob talaga natin makikita.
Buksan naman natin itong ano, Taurus. Ang isa pa, ang kalimitan ng original, lalo kung Colt, ang firing pin niya nandito. Nandito ang firing pin niya. Wala dun. So, pero madali na rin gayahin yun eh. Yung firing pin ay nandito. Madali na rin gayahin yun. Magagaya na rin. Sa mga tatak, lalo yung tatak ng kaba. May nagtanong sa akin, Sir, pakiano nga pakitingnan nga itong aking Colt kung original ito. Tinignan ko yung Colt, walang kabayo. Pero may pangalan na Colt. Sabi ko, ay nakatakbo ang kabayo niyan. So, doon pa lang alam na kakaagad natin na kasi halimbawa may gusto ninyong bumili ng baril second hand. Gusto ninyong makasigurado. Mas maganda talaga kung buksan na ninyo yung loob para makano. Ito naman yung makikita ninyo na iba naman ang hammer spring nito. Itong isa flat spring. Ito naman coil spring. So, makikita rin natin yan dyan kamung ano sinabi ko sa inyo. Yung plate niya, halos hindi niyo makita yung dugtungan niyo. Parang may bitak lang na guhit lang na pa ganun. Ang ganda ng pero yung mahirap gayahin kasi yan ng mga makikita mo dyan na may kawang. Dito sa pinaglapatan ng plate cover. Kasi nga, para makapanlin lang, pinapaganda talaga nila yung labas. Talagang yun ang inaano nila. So, dito pa lang sa hammer, kung marunong kayong kumilatis, kung flawless yung hammer, makikita na kakaagad ninyo dyan. At saka yung lapat ng bula. Hindi ko na masyadong emphasize sa inyo yung labas. Kasi nga, yung labas talaga, nagagaya nila. Gayang-gaya na nila yung labas. So, sa loob na tayo mag-concentrate para makasigurado tayo. Hindi ako nakakuha ng Colt na na revolver. Buksan natin ito. Ito medyo yun. Yan. Makikita ninyo siya. Ayan parang mas simple ito. Ito na-repair na to. Itong welding na to. Kaya may welding yan dyan. So makikita rin ninyo dito sa loob. Papakita ko rin sa inyo yung plate nito. Ayan ito muna ang plate. Ang tingnan kakagad ninyo to. Madali kasi yan. Ito kung mapapansin ninyo, wala yung kanyang firing pin block shape. Nandoon po siya sa ilalim. Ayun sa ilalim siya. Sa ilalim siya. Ito nasa ibabaw. Itong isa. Pero ito, ayun nasa ilalim siya. Yun siya Yun, yung gumagalaw na yun. Nasa ilalim siya. So napaka-importante ito. Pag walang ganito, malamang na yun ay fake yun. Kaya ito ay napaka-importante itong safety block nito. At yung kanyang rebound spring plunger, ito nasa may kaha siya, may base. Ito open at mano siya. Ito medyo konti lang ang makikita ninyo ditong pyesa, hindi kamukha nito na parang medyo masikip o magulo. So, at saka yung kanyang titingnan din ninyo yung kanyang sear. Ayan ito yung kanyang sear.
Kaya dito talaga niyo makikita. Dito pa lang actually makikita na ninyo pag binuksan ninyo yung ano. Pag inalis pa lang ninyo yung mango. Ang ganda nitong ano, ang ganda nitong labas na to, ang ganda nito. Ang ganda nito. Pero pag binuksan ninyo, makikita na ninyo dito yung mga pinagkikilan, mga pinaglagarian, makikita na ninyo diyan. Dito pa lang may makikita na kayo ng mga dugtong na spot weld. At ito, makikita ninyo na talagang hindi makinis ang pakagawa, hindi magandang pakagawa. Hindi ko na ano sa inyo yung pagkabakal kasi mahirap pang malaman natin yung pagkabakal niyan eh. So, yan ang ano, yan ang palatandaan talaga, yung loob, makikita ninyo. Pagbukas pa lang makikita na kagad ninyo na kung original ba o hindi. So, yung Colt, ang kalimitang spring ng Colt ganito. Lip spring na B. So, ganito ang style nun. Dito siya nakalagay. Yan, nakaganyan siya dito. Yan, ganyan ang mga Colt. Ito ang nakasabit doon. Doon sa ano na yun. Para ito ang pinakang hammer spring niya. So, makikita ninyo yung original. Makinis pa rin. Oh, maganda pa rin. Papakita ko sa inyo yung fake. Ito yung fake, oh. Makikita ninyo? Oh. Hindi siya singkinis nitong ano. Oh. Tingnan ninyo. Oh, makikita ka kagad ninyo dun yung mga dito yung mga talab ka kagad ng makikil. May mga ano na kakagad siya, yo. Ay mga ganon. Oh, so makikita ka kagad natin. Ito ang kalimitan na mga spring ng Colt. At saka ito, magandang lumaro siya, oh. Ito, kalimitan niyan, sobrang tigas. At saka sa pag kinalabit ninyo, sobrang tigas din ng trigger. So, yun talaga ang makikita ninyo dun sa loob talaga makikita ninyo. Kasi yung mga class A nga, kasi marami sa ating ang nagano eh. Yung una nating episode na nilabas eh, may binabanggit nga naman sila. Tama rin naman yung mga nagko-comment na pagka class A na, mahirap nang makita sa labas. Pag class A, maliban lamang na kagaya naming mga gunsmith, kahit paanong gawin ninyo dyan sa labas, malalaman namin yan. Kasi nga, yung mga lapat, kabisado namin yung mga lapat ng bola, yung mga distansya ng mga bola, alam na namin yan. Kaming mga gunsmith. Pero kung mga ordinary lamang na mga hindi sanay sa baril, talagang malilito, hindi makikita. So, kung talagang gusto ninyong makasigurado, sure ball na original, ayan ang mga palatandaan. Makinis yung loob, flawless. So, yung mga nag-comment kasi nung una kong inilabas, tama nga naman sila kasi yung mga sinauna, madali talagang makilala yung sa tatak pa lang alam mo na. Itong mga tatak na ganito, kaya na ng computer yan, kaya na ng ano yan, kaya na ng engraving machine. Kaya na yan. Makina nang gumagawa dyan. At sa nakakagawa na rin sila. Halimbawa, talagang wala ka nang makita sa loob. Oh, pero duda ka pa rin. Buksan mo na. Kasi pagdating sa loob niyan, doon mo makikita ang talagang original o fake. So, yun lang mga ka-trigger, mga ka-shooter. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Sana naliwanagan kayo dito sa aking mga pinakita sa inyo at hindi na kayo maluloko sa mga sa mga pagkilatis ng mga baril. So, hanggang dito na lamang. At kung kayo may mga dagdag pa, mga comment, please comment kayo. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel.
at marami kayong matututunan pa. Actually, nag-umpisa na yung ating online class. May mga nakalista na. Yung sinabi ko sa inyo na mag-send kayo, mag-PM kayo sa akin, mag-send kayo ng ID para makita ko yung totoong pangalan ninyo at edad ninyo kasi bawal, hindi ako tatanggap ng below 18. Bawal yan. At wala kayong babayaran. Kaya ang pakiusap ko lang sa inyo, pag may ads yung aking video, huwag ninyong skip para kumita tayo at yan ang gagamitin natin dito sa ating YouTube channel. Sa ating pinabalak na mobile school pag uwi natin ng Pilipinas. Sapagkat ako ay nandito pa sa Kuwait, malapit na mag-retire. So sana magtagumpay tayo at hindi na muna ako mag-ano ngayon, magsha-shoutout. Gusto ko lang batiin yung aking bunsong kapatid na nasa Amerika, si Richard Pilorin Jr. Si Ricardo rin yan, junior namin. Naging Richard nung pumunta ng Amerika. Actually, doon siya nag-aral. Mekaniko naman siya. Lisensyadong mekaniko siya ngayon siya ay nasa Las Vegas. Dati nasa California. Lumipat na siya sa Las Vegas. So, bago ko na mabati ng iyong mga anak, bro, sana ikaw ay okay dyan. Wala, ligtas ka sa lahat. Keep safe. So, hanggang dito lang. Maraming salamat sa inyo lahat. At sa muli nating vlog, marami pa kayong matunan yung 1911, malapit na.